Tayo'y nasa ika-8 umaga. At tayo nagpapatuloy sa ating serye ngayong sambang umaga tungkol sa mga biyayang tinanggap natin mula sa Diyos na dapat din naman nating ibahagi sa iba. O mga bagay na ipinakita sa atin ng Diyos na dapat din naman nating ipakita at ipadama sa iba. Ilan sa mga napagbulayan na natin, tayo'y pinatawad upang magpatawad. Tayo'y inibig upang umibig. Tayo'y binigyan upang magbigay. Ano pa? Tayo'y kinahabagan upang magpadama ng kahabagan sa iba. Tayo'y pinagmalasakitan upang magmalasakit sa iba. At habang pinagbubulayan natin ang abot-abot na mga biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, panalangin ko na ibunsod tayo nga nito sa nag-uumapaw na appreciation. Na tunay na tayo mga pinagpalang lubos at mula sa kapunuang galing sa Diyos ay maging handa naman tayo para maging padaluyan ng biyaya ng Diyos patungo sa ibang mga tao. Hindi ba yan ang goal ng ating mga mensahe? Kung papaanong ibinuhos sa atin ng Diyos ang kanyang mga spiritual na pagpapala, ang kanyang mga pagpapalang abot-abot, ay gayon din naman ang ating mga buhay ay maging pagpapala para sa iba. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay pinagpala para maging pagpapala. At ngayong umaga ay pag-uusapan natin, tayo ay inabot upang umabot sa iba. Nang magkasala ang tao, nagkaroon ng napakalaking pader sa kaugnayan ng Diyos at ng tao. Nang likhain ng Diyos si Eva at si Adan, malaya nilang nagagawang makipag-ugnay sa Diyos. Kasama nila ang Diyos sa halamanan ng Eden. Nakakausap nila ang Diyos in a very intimate way. At ang layunin talaga ng Diyos, kung bakit nilikha ang tao ay upang makasama sa walang hanggan. Ngunit sa isang iglap, dahil sa kasalanan, nawalan tayo ng karapatan na mabuhay kasama ng Diyos, magpawalang hanggan. Sa halip na buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, ang naging konsekwensya ng ating mga kasalanan ay walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos at walang hanggang pagdurusa doon sa impyerno. Napakaganda ng kalagayan ng tao bago tayo magkasala. At wala nang mas liligaya pa at mas gaganda pa kaysa sa buhay na nakaugnay na malapit sa Diyos. Ngunit nawalan tayo ng karapatan at hindi lamang karapatan, nawalan din tayo ng hangarin. At hindi lamang ng hangarin na bumalik sa Diyos, nawalan din tayo ng kakayahan. Ang nakapagtataka, kung bakit gayon na lamang kasidhi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na siya ang nagkusang umabot sa atin. Walang nawala sa Diyos nang tumalikod ang tao sa Kanya. Kung tutuusin, pwede niyang pabayaan ang tao at magdusa magpakailanman. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, inabot niya tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Napakasidhi ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sukdulang siya ang gumawa ng paraan para abutin at ibalik sa malapit na kaugnayan sa Kanya ang tao. Bakit ba kailangan ang Diyos ang magkusa para abutin tayo? Ang sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa makabagong salilang ang Biblia, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit kailangan ang Diyos ang magkusa? Dahil nag-set ang Diyos ng standard, ng pamantayan, 100% na kabanalan, ngunit walang kahit isa sa atin ang nakaabot
Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil hindi tayo makaabot, siya ang bumaba para tayo ay abutin. Kahit anong gawin nating pagsisikap na gumawa ng mabuti at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, kailanman na hindi natin maaabot yung 100% na kabanalan na standard ng Diyos. Sa Roma chapter 3 verse 10 naman ay sinabing, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, verse 11, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang sabi sa talata, wala ni isang mang humahanap sa Diyos. Ba't kailangang ang Diyos ang magkusang abutin ang mga tao? Sabi natin kanina, dahil hindi tayo nakaabot doon sa pamamantayan ng Diyos. Pangalawa ay dahil wala ang naghahanap sa Diyos, hindi natin hinahanap ang Diyos. Ang tao kailanman ay hindi magkukusa na maghanap at bumalik sa Diyos. Kung hihintayin ng Diyos na ang tao ang unang mag-apuhap sa Kanya, kailanman ay hindi na makababalik ang tao mula sa Kanya. Kung hindi tayo hinanap ng Diyos, kailanman na hindi natin siya masusumpungan. Sa Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kailangang magkusa ng Diyos na abutin tayo dahil tayo yung lahat ay naligaw. Naranasan nyo na ba ang maligaw? Hindi man manligaw, maligaw? Anong pakiramdam ng isang taong naliligaw? Hindi mo marating, dapat mong marating. Hindi ka makapunta doon sa dapat mong puntahan. Ang isang taong lost ay walang kakayahang makarating sa dapat niyang marating. At ganoon ang kalagayan ng nating mga tao. Wala tayong kakayahang makabalik sa Diyos. Tayo'y lost. Hindi natin alam kung pasaan tayo. Ngunit ang ginawa ng Diyos, Ama, ibinigay niya si Jesus. Siya ang daan para masumpungan natin muli ang Diyos. Ano yung tatlong bagay? Bakit ang Diyos ay nagkusang abutin tayo? Dahil tayo ay hindi nakaabot. Dahil tayo ay hindi naghahanap sa Kanya. Dahil tayo mga ligaw. Tayo ay lubos na walang kapag-apag-asa kung hindi tayo aabutin ng Diyos. Kikita ba natin ang kalagayan natin? Ngunit inabot tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang tanging paraan ng Diyos para abutin tayo mula sa kahabag-habag nating kalagayan. Wala nang iba, kundi ang pagkakatawang tao at kamatayan ni Kristo doon sa krus. Ngunit upang maabot tayo mula sa kahabag-habag nating kalagayan, hindi maliit na sakripisyo ang isinakripisyo ni Jesus. Upang abutin tayo, kailangang magsakripisyo ng labis ni Jesus. Tingnan nyo sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8. Sa Filipos chapter 2 verse 6 to 8. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Kapag binulay natin ang mga talatang ito, mauunawaan natin na hindi maliit na bagay ang ginawa ni Jesus para abutin tayong mga makasalanan. At mula sa halimbawa na ito ni Jesus, ay pagbulayan natin yung mga katangian na dapat din naman nating taglayin upang maabot natin ang mga tao para kay Kristo. Hayaan yung basahin ko dun sa same na chapter sa verse 4. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay
ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Una, kailangan nating maging selfless. Be selfless. Upang maabot tayo ni Jesus, tinalikdan niya ang kanyang sarili dahil ipinagmamalasakit niya ang ating kapakanan. Ipinagmalasakit ni Jesus ang kapakanan nating mga makasalanan. Hindi ba't siya'y Diyos? Bago siya magkatawang tao, si Jesus ay pinaglilingkuran at sinasamba sa kalangitan. Napakamaluwalhati ng kanyang kalagayan. Gayunman, ipinagmamalasakit niya ang kapakanan nating mga tao. Kaya iniwan niya ang maluwalhating kalagayan para abutin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya naman mula doon sa halimbawa ni Jesus, ay sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya na ipagmalasakit ang kapakanan ng iba at hindi lamang ng sarili. Doon sa verse 4. Natural lamang na ipagmalasakit natin ang sarili nating kapakanan. Hindi po ba? Iniisip natin, kung papaano tayo mabubuhay, papaano tayo kikita ng pera para maitaguyod ang ating sambahayan. Papaano natin mapapag-aral ang ating mga anak? Paano tayo makakatapos ng pag-aaral? Iniisip natin ang para sa sariling kapakanan. Ngunit, ang sabi sa talata, ang sabi ni Pablo, ipagmalasakit naman ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ng inyong sarili. Lumalayo tayo sa katotohanan kapag ang sarili lamang natin ang ating ipinagmamalasakit. Bilang mga taong nakaranas ng pagmamalasakit ng Diyos, inaasahan din tayong magmalasakit sa kapakanan ng iba. Hindi ba't kailangang magamot yung pagkamakasarili para magawa nating ipagmalasakit ang kapakanan ng iba? Hindi ba't kapag ang sarili lamang natin ang ating iniisip, hindi tayo mag-aabalang abutin ng iba? Ano po? Ang pagkamakasarili ang pumipigil sa atin para umabot sa iba. Ihanay na natin ang marami nating dahilan. Kesyo busy tayo, kesyo marami tayong ginagawa. Ngunit kung uugatin natin ang problema kung bakit hindi tayo umaabot sa iba, yun ay dahil sa pagkamakasarili. Ang pagkamakasarili ang pumipigil sa atin para umabot sa iba. Kapag ang sentro ng ating buhay ay ang ating sarili, wala tayong pakialam sa nangyayari sa buhay ng iba. Ano kung ang iba ay mapapahamak? Ano kung ang iba ay walang nangangalaga? Ang mahalaga ay ligtas na tayo at nasa maayos tayong kalagayan. Yan ang pag-iisip ng isang taong makasarili. Maaring hindi natin ginagawan ng masama ang iba. Sino dito ang mababait? Maaring hindi natin ginagawa ng masama ang iba. Ngunit kung hindi natin sila ginagawa ng mabuti, ayon sa inaasahan ng Diyos sa atin, nagkakasala pa din tayo. Hindi sapat na hindi natin ginagawa ng masama ang iba. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sapat na hindi natin ginagawa ng masama ang iba. Good na yon, ngunit kulang yon. Kung mas inisip ni Jesus ang kanyang sariling kaginhawahan, hindi niya magagawang umalis sa kanyang komportableng kalagayan para iligtas ang sangkatauhan. Sa Cambridge Dictionary, yung selfless ay nangangahulugang caring more about other people's needs and interests than about your own. Ang pagiging selfless daw ay nangangahulugang mas pinahahalagahan natin ang pangangailangan ng iba at kabutihan ng iba kaysa sa ating sarili. At nakita natin na iyon exactly ang ginawa ni Jesus. Tinalikdan niya ang kanyang karapatan. Hinubad niya ang kanyang karapatan bilang Diyos. At siya'y nagkatawang tao at nag-anyong alipin para abutin tayo.
That's caring more about other people's needs and interests than about his own. Mas binigyan ni Jesus ng higit na pagpapahalaga ang pangangailangan nating mga tao kaysa sa ikagiginhawa niya. Mahirap para sa ating mga tao yun dahil likas tayong makasarili. Ano po? Kaya nga siguro ang sabi ni Pablo, instead na sabihin itong kung anong definition ng pagiging selfless, ang sinabi ni Pablo ay, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ng inyong sarili. Anong mas mahirap sa dalawa? Yung kakalimutan mo ang sarili para plus idadagdag. Napakalayo pa natin sa halimbawang iniwan ni Jesus. Isinantabi niya ang kanyang sariling kalooban para bigyan ng daan ang kalooban ng Ama. Ipinagmalasakit niya ng higit ang ating kapakanan kaysa ang kanyang sarili. Tayo ba? Mag-isip tayo kahit kaunti, paunti-unti. Sabihin mo sa katabi mo, wag lamang sarili ang isipin. Wag lamang sariling pamilya ang isipin. Magsimula tayong mag-reach out sa mga taong nangangailangan ng pagliligtas ni Kristo. Sa mga taong nangangailangan ng pangangalagang spiritual. Imagine, kung hindi tayo inabot ng Diyos. At kung hindi gumamit ang Diyos ng mga tao para abutin tayo, nasaan kaya tayo ngayon? Maaring napapahamak pa din tayo. Maaring naliligaw pa din tayo. Ngunit may Diyos na nagkusang umabot sa atin at may mga taong nag-abala na abutin tayo, bahaginan tayo, alagaan tayo. Dahil dyan, ipagmalasakit din natin ang kapakanan ng iba. Be selfless. Pangalawa, be humble. Verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Isa pa sa ginawa ni Jesus para abutin ang mga napapahamak ay yung sukdulang pagpapakababa. As in sukdulang pagpapakababa. Wala lang hihigit pa sa ginawang pagpapakababa ni Jesus. Napakataas ng kanyang kalagayan bilang Diyos, pero hindi siya nagdalawang isip na hubarin ang kanyang karapatan bilang Diyos para maabot tayo. Siya'y nanatiling Diyos nang siya'y magkatawang tao. Ang hinubad lamang niya ay ang karapatang maging kapantay ng Diyos. Siya isang Diyos na banal, walang katulad sa lahat. Bumaba sa lupa para sa mga makasalanang tulad natin. Hindi ba mula pa lamang sa kanyang kamatayan, sa kanyang kapanganakan, habang siya ay nabubuhay, hanggang sa kanyang kamatayan, ay ipinakita ni Jesus ang sukdulang pagpapakababa. Siya isinilang sa sabsapan. Ang hari ng mga hari, isisilang sa isang sabsapan. Habang siya ay nabubuhay, hindi siya nangiming makitungo sa mga taong hindi tanggap ng lipunan, sa mga taong outcast, sa mga taong mapababa ang kalagayan. At hanggang sa kanyang kamatayan, namatay siya sa paraang humiliating. Ipinakita ni Jesus ang sukdulang pagpapakababa para maabot tayo. Ang pagpapakababa ni Jesus ay sukdulan upang maabot niya tayo at mailigtas mula sa ating mga kasalanan. Gayon din tayo mga kapatid, magagawa din lamang nating abutin ang iba kung mabubuhay tayo sa pagpapakababa. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 19. Unang Korinto chapter 9 verse 19. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami.
Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil, di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Verse 22, sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Anong goal ni Pablo? Bakit siya nakikiugnay sa mga tao? Bakit siya nakikibagay sa lahat ng uri ng tao? Dahil gusto niyang makakonect sa mga taong ito at pag siya'y nakabuild up ng kaugnayan, ay maakay naman niya sa kaugnayan kay Kristo. Kailangan nating mapagwigian ang mga tao kay Kristo at magagawa lamang natin yun kung magpapakababa tayo at aabutin sila sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Hindi ba yan ang ginawa ni Pablo? Ang sabi niya, ako hindi alipin ninuman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat. Nakibagay ako sa lahat. Kailangan nating matutunang makibagay sa mga taong inilalapit ng Diyos sa atin. Kung sila'y mahihina, huwag nating ipamuka sa kanilang sila'y mahina at tayo na may malakas. Hindi ba ginawa ni Pablo sa mga mahihina? Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina. Kilala natin si Pablo, napaka-strong ng kanyang personalidad. Ngunit hindi ko alam kung paano niya nagawang sa mga mahihina. Siya naging gaya ng mahihina. Kung ang mga tao ay makasalanan, ipakita at ipadama natin sa kanila na tayo man tulad nila ay makasalanan. Ngunit nagsisisi at umaasa lamang sa habag ng Diyos. Hindi ba't sa kabila ng pagiging banal at walang kapintasan ni Jesus, nagawa niyang makitungong mabuti sa mga taong makasalanan? Kaya kung si Jesus nga ay nakitungo ng mabuti sa mga makasalanan, lalo pa naman tayo dahil hindi tayo nakahihigit sa mga taong makasalanan. Kapag nakita ng mga tao na tayo ay mapagpakumbaba, hindi natin itinataas ang ating sarili, hindi tayo nagmabuti sa ating sarili, hindi tayo self-righteous na mga tao, maaari natin silang mahuwin at maakay kay Kristo. Kailangan natin ng kababaang loob para ang maakay ang mga tao sa pananalig at sa paglago kay Kristo. At kung gusto natin kasangkapanin tayo ng Diyos para abutin ang mga tao, kailangan nating makibagay sa lahat ng uri ng tao. Anong ibig sabihin ng makibagay? Kung meron sigurong isa sa pinakamahirap, ayan ay makibagay. Dahil iba-iba tayo. Ang mga tao, iba-iba ng ugali. May mabait, may maligalig. May matampuhin. May magagalitin. May madamot. Anong ibig sabihin ng makibagay sa lahat ng uri ng tao? Maaring ang ibig sabihin ay maging flexible sa pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Hindi ba't ang isang taong humble ay madaling makibagay at mag-adjust? Kailangan natin ng humility. Bilang mga mananampalataya, tanggapin natin ang katotohanan, tayo ang dapat makibagay at mag-adjust. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo ang mag-adjust. Kung yung kapitbahay mo'y maligalig, huwag mong asabayan ng ligalig. Tayo mga mananampalataya ang mag-adjust. Hindi pag yung gigil sila, ay gigil din tayo. Madamot sila, madamot din tayo. Hindi ba't ang pakikibagay ay isang paraan para bumuo ng kaugnayan? Bakit ba pinagtitiisan ni Pablo
na makibagay sa lahat ng uri ng tao, nakakapagod yun. Ngunit nakita niya na ang pakikibagay sa iba't ibang uri ng tao ay paraan para bumuo ng kaugnayan. Hindi naman ibig sabihin na kung sila'y nag-ainuman ay makiinom ka din. Kaya sabi ni Pablo, nilinaw ni Pablo, hindi ito nangangahulugan, verse 21, hindi ito nangangahulugang, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Meron palang maka-Diyos na paraan para pakibagayan natin ang mga hindi sumasampalataya. At sa gayong paraan ay mabuwi natin ang kanilang mga puso. At kapag meron na tayong kaugnayan sa isang tao, mas magiging handa silang makinig sa atin. Hindi po ba? Kahit tayo ganun din. Hindi tayo nag-share ng mga malalalim na iniisip natin sa stranger. Kaya umugnay muna tayo sa mga tao at gamitin natin ang kaugnayang yun para akayin sila kay Kristo. Ang sabi pa sa Colossus chapter 4 verse 5 to 6. Colossus chapter 4 verse 5 to 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga di sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aaralang mabuti kung papaano tutugunin ang bawat isa. Sa pakikitungo sa mga di sumasampalataya, dapat meron tayo palaging goal. Anong ating goal? Makuha natin ang kanilang loob. Ang sabi, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga di sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo. Ngunit sa isang taong napakataas ng tingin sa sarili at hindi nagpapahalaga sa iba, hindi ito mahalaga sa kanila. Iisipin nila, bakit ko pagkakaabalahan? At ipiplease ang mga taong yan. Sino sila? Ay ano kung hindi nila ako gusto? Ay ano kung hindi sila nawiwili na makipag-usap sa akin? Bakit ko pasasakitin ng ulo ko sa pag-iisip kung paano ko sila tutugunin para makuha ang kanilang loob? Di ba? Ganyan tayo mga tao. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko sa iyo. Ngunit iba ang prinsipyo ni Pablo. Kaya kailangan natin ng magpakababa. Kalooban ng Diyos na abutin natin ang iba at magagawa lamang natin yun kung magsisimula tayong pahalagahan ng iba. Yung mga salitang samantalahin ninyo, sikaping mawili sa pakikipag-usap sa inyo, pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Hindi yan ba di ba't ang mga yan ay nagpapahiwatig na kailangan nating maging intentional para makakonect tayo sa iba? Kailangan nating sadyain, samantalahin. Pag may pagkakataon, sinasamantala natin na bumuo ng kaugnayan. Hindi natin pinapalipas ang mga pagkakataon. Nakasabay mo sa paglalaba, nakasabay mo sa pag-iigib yung kapitbahay mo. Kung dati walang pansinan, kailangan nating maging intentional. Kausapin natin, kamustahin natin. At sinabi pang sikaping mawili sa pakikipag-usap sa inyo. Tayo ba yung tipo ng mga tao na hindi kinagigiliwang kausapin ng iba? Kayo tulad ko din. Kailangan nating gumawa ng extra effort. Pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Iniisip na natin, ano kayang dapat kong sabihin sa Kanya? Panginoon, ang gusto mong sabihin ko sa Kanya? Paano mo gustong i-comfort ko siya sa panahon na ito? Ngayon sa isang taong sarili lamang ang iniisip, siyempre hindi yan iisipin. Ngunit tayo na inabot ng Diyos, ay inaasahan ng Diyos na mamumuhay ng ganito. Kailangan nating magpakababa. Magpakababa.
Pangatlo, kaya una, be selfless. Pangalawa, be humble. Pangatlo, be a servant. Kahit siya ay Diyos, verse 6, hindi siya nagpumilit na madatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ay pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa. Nagkusa si Jesus na bitawan ang karapatang maging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Nagkusa siya at hindi siya pinilit. Walang pumilit kay Jesus. Siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ngunit pinili niyang mamuhay sa mundo bilang alipin. Ang isang alipin sa konteksto ng kultura ng mga Hudyo ay walang karapatan sa kanyang sarili. Siya ay ganap na pagmamayari ng kanyang Panginoon. Ang alipin ay sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos ng kanyang Panginoon. At ganun ang ginawa ni Jesus. Sinunod niya ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya ng Diyos Ama. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama, gayunman ay hindi naging magaang gawain para kay Jesus. Sa Lucas chapter 22 verse 42, sa kanyang panalangin ay hiniling niya sa Diyos Ama kung maaaring ilayo sa kanya ang sarong yun ang paghihirap. Ngunit sinabi niya na gayunmay, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa verse 44, tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim, tumulo sa lupa ang kanyang pawis, na animoy malalaking patak ng dugo. Hindi naging madali kay Jesus ang gawin ng ipinagagawa ng Ama sa kanya para mailigtas niya ang sangkatauhan. Gayunman, isinantabi niya ang kanyang sariling kalooban para bigyang daan ang kalooban ng Ama. Ginawa niya iyon dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na alipin ng Panginoong Diyos. Sa pag-abot natin sa mga taong napapahamak at sa paggawa natin ng mga alagad, kailangan din nating isuko ang lahat ng ating mga karapatan. Siyempre, ang totoo naman, ang alipin ay walang karapatan sa kanyang sarili. Siya'y ganap na pagmamayari ng Panginoon. Ngunit dahil nasanay tayong mabuhay sa isang demokratikong bansa, binigyan tayo ng karapatang mabuhay sa parang gusto natin as long as hindi natin ina-violate ang batas. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang batas ay ang Panginoon lamang ang nasusunod. Ang alipin, tayo na mga alipin ni Kristo, actually, ay wala nang karapatan para sa ating sarili. Mahihirapan tayong gawin ang ipinapagawa ng Diyos kung ang turing pa natin sa ating sarili ay Master o Panginoon ng ating buhay. Tayo pa din ba ang Panginoon ng ating buhay? Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 19, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Malibang mamatay tayo sa ating sarili, hindi natin maaabot ang mga tao para kay Kristo. Hindi ba't kailangan ni Pablo mamatay sa kanyang sarili? Kailangan ni Jesus na mamatay sa kanyang sarili. Kailangan din nating mamatay sa ating sarili. Ang mga taong tunay na alipin ng Diyos ay ginugugol ang buhay sa pagsasagawa ng mga ipinapagawa ng Diyos. At ano ang pangunahing ipinapagawa ng Diyos sa atin? Ano ang pangunahing ipinapagawa ng ating Panginoon? Ang kanyang dakilang atas, ang gumawa ng mga alagad. Sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Kaya't babasahin ko sa lumang salin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang pangunahing ginagawa ng isang alipin ni Kristo. Ang gumawa ng mga alagad. Sa inyong paghayo, sabi sa talata, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bumalik tayo sa ating main thing.
Sa pagsisimula ng 2024, bumalik tayo sa dapat nating ginagawa bilang mga alipin ni Kristo. At yun ay ang gumawa ng mga alagad. Ang sabi sa Marcos chapter 10 verse 45, Marcos 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Hindi ba't magkasama yung maglingkod at ibigay ang buhay para sa pantubos sa marami? Ang iniisip lang ba nating paglilingkod ay ang paglilinis, pagluluto, pagtugtog, pagpapaawit? Ngunit si Jesus, siya'y naglingkod, siya'y naparito upang maglingkod at para ibigay ang kanyang sarili para pantubos sa marami. Ang dapat nating pinaggugugulan ng ating panahon ay ang agenda ni Kristo. At yun ay ang abutin ng mga tao para sila'y maligtas at gawin silang mga alagad. Namuhay si Jesus sa mundo bilang isang alipin. Inialay niya ang kanyang sarili para tubusin ang marami. At nararapat din naman tayong mabuhay sa mga layunin ng Diyos at hindi na para sa mga pansarili nating agenda. Mga kapatid, i-remind natin palagi ang ating sarili na tayo yung mga alipin ni Kristo. Sabihin nga natin sa ating sarili, ako ay alipin ni Kristo. Huwag nating kakalimutan, tayo'y alipin ni Kristo. Ang ating business ay kung ano ang business ni Kristo. Ang pinag-uukulan dapat natin ng ating panahon, ng lakas at resources ay ang pag-abot sa mga tao upang sila'y maligtas at sila'y gawing mga alagad ni Kristo. Pang-apat, be selfless, be humble, be a servant, be obedient. Verse 8, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Dahil itinuring ni Jesus ang kanyang sarili na alipin ng Diyos, naging masunurin siya sa ipinapagawa ng Diyos Ama hanggang sa kamatayan sa krus, upang tayo na mga nananalig at mananalig sa Kanya ay mapatawad at mapawalang sala at maligtas. Ang maging masunurin sa ilang panahon ng ating buhay ay isang bagay, ngunit ang maging masunurin hanggang kamatayan, alang-alang sa mga taong kailangan ng kaligtasan ay isa pang bagay. Hindi ba? Paano kung tumigil si Jesus na sumunod sa Ama? Nagkatawang tao siya. Pero nung apako na siya ay, wait lang po, teka lang po, parang sobra na talaga to, ayoko na. Ngunit, in-emphasize sa talata na si Jesus ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Hanggang sa kamatayan, walang ibang iniisip si Kristo kundi ang kaligtasan ng mga makasalanan. Kung hindi naging willing sumunod si Jesus, hanggang sa kamatayan sa krus, ang kanyang pagkakatawang tao ay nawalan sana ng kabuluhan. Nagsimula, ngunit hindi natapos. Pero syempre kay Jesus, yun ay pasisimulan niya, tatapusin niya. Kaya't ang pagiging masunurin sa lahat ng panahon o ang pagiging consistently obedient sa ipinapagawa ng Diyos ay magbubunga ng completion ng gawaing ipinapagawa sa atin ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may gawaing ipinapagawa ang Diyos na maaaring sinimulan na natin at gusto naman ng Diyos na tapusin natin. Hindi ba? Sumunod na din lang tayo, lubusin na natin. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na din lamang, ay lubusin mo na. Hindi ba't kapag tumigil tayo sa pagsunod sa ipinapagawa ng Diyos, hindi matatapos ang gawain?
Sayang naman, madami-dami na din tayong isinakripisyo. Kung sa bagay, ang natapos na gawain ay hindi naman palagi nangangahulugang tapos na nga ang gawain. Tulad ng gawain ng pangangalagad, pinasimulan ni Jesus at nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Ngunit ang mahalaga ay gawin natin at tapusin natin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin sa ating henerasyon, sa ating panahon. Tanungin mo ba ang katabi mo, tapos ka na ba? O malapit ka na bang matapos? O hindi ka pa nagsisimula? Ano man ang ating kalagayan, hinihikaya tayo ng halimbawa ni Jesus na lumakad sa daang kanyang nilakaran. Muli nating isuko ang ating buhay para kasangkapanin tayo ng Diyos na abutin ang mga tao at ilapit sa Kanya. Italaga natin muli ang ating sarili sa ministeryo ng pagangalagad, sa ministeryo ng pagdidisipulo hanggang kamatayan. Ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 16 verse 24. Mateo chapter 16 verse 24 to 27. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makatatagpo nito. Sapagkat ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Di ba't ang pagsunod kay Jesus ay humihingi ng pagtanggi sa sarili, ng pagpapasa ng krus, at sa konteksto ng mga Hudyo, yung pagpapasa ng krus ng isang taong hatulan ng kamatayan. Ibig sabihin ay wala nang balikan yun. Kapag ang isang tao ay nang pasanin ni Jesus ang ang krus, ang dulo na nun ay kamatayan. Wala na yung balikan. No turning back sa pagsunod natin kay Jesus. Dapat nating maunawaang wala na yung balikan. Kung nais nating maging alagad ni Jesus at gumawa ng mga alagad ni Jesus, kailangan muna nating tanggihan, limutin ang ating sarili. Kailangan nating mamatay sa ating sarili. Bakit kakaunti ang mga taong naaabot natin? Dahil hindi tayo namamatay sa ating sarili. Di ba't may talata na nagsasabing, yung seed, para siya dumami, kailangan niya munang mamatay. Sa pagdami ng mga Kristiyanong namamatay sa kanilang sarili, mas marami naman ang maaabot natin para kay Kristo. Ngunit kailangan nating mamatay muna sa ating sarili. Gusto ba nating idagdag ng Diyos ang maraming mga tao na sumasampalataya sa Kanya sa iglesyang ito? Gusto ba natin, mga kapatid? Gusto ba nating lumago tayo bilang iglesia? Gusto ba nating maakay ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapitbahay, ang ating mga kaibigan? Gusto ba natin? Gusto natin lahat yan, ano? Ngunit sabihin mo sa katabi mo, kailangan nating mamatay sa ating sarili. Para maabot natin ng iba, para maakay natin ng iba, kailangan nating mamatay sa ating sarili. Sa ating sariling kalooban, sa ating sariling mga ambisyon, sa ating sariling mga gusto, sa ating mga sariling ina-pursue. Huwag nating aasahang lalago tayo bilang isang iglesia kung hindi naman natin natututunang mamatay sa ating sarili. Kung hindi naman natin sinusunod si Jesus. Ang ating sariling kalooban ay palaging kontra sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan mas mamatay nung makasariling ako, makasariling ikaw. Ang gusto natin ay maalwang buhay. Ang gusto natin ay kaginhawahan.
Ang gusto natin ay kayamanan. Ngunit sa paghahabol natin sa mga bagay na pansarili, ay lalo naman tayong nawawalan. Hindi pa dyan ang sinabi ni Jesus. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan. Ngunit yung mag-alay ng kanyang buhay, yung mawalan ng kanyang buhay dahil kay Jesus, ay makakatagpo ng buhay. At sa pagharap natin kay Kristo sa huling araw, magsusulit tayo sa Kanya ayon sa ating mga gawa. Verse 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama. At kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang gawa. Maaring ligtas tayo sa kaparusahan dahil sumampalataya tayo kay Kristo. Ngunit mananagot pa din tayo sa Diyos kung hindi natin ginugol ang ating buhay sa kanyang mga layunin, sa pag-abot sa mga tao, sa paggawa ng mga alagad. Sa panimula ay ipinaliwanag ko kung bakit kailangan tayong abutin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sinabi natin na dahil hindi tayo nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos, ng kabanalan, dahil wala isa man sa atin ang naghahanap sa Diyos, at dahil wala tayong kakayahan na makabalik sa Diyos. Ba't natin natamo ang kaligtasang meron tayo? Ba't tayo nakasumpong? Ba't natin nasumpungan ng Diyos? Bakit nakabalik tayo sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos? Ang lahat ng iyon ay dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kung hindi tayo inabot ni Kristo, kung si Kristo hindi naging selfless, hindi naging humble, hindi naging servant, hindi naging obedient, wala tayo dito. At maaring, kung hindi tayo magiging ganito, wala din ang mga tao dito. Gusto sana nating makasama at mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kung gusto nating abutin ng iba, meron talaga tayong kailangang isakripisyo, mga kapatid. Ilaan natin ang ating sarili para maging kasangkapan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taong napapahamak pa, ng mga taong hindi pa naghahanap sa Diyos, ng mga taong walang kakayahang bumalik sa Diyos. At maaari tayong magsimula, mga kapatid, sa mga taong iniuugnay sa atin ng Diyos sa araw-araw. Maaari din tayong manalangin na dahil tayo ng Diyos sa mga taong nais niyang akayin natin pabalik sa Kanya. Muli tayong luminga-linga at mag-umpisang ipagmalasakit ang kapakanan ng iba. Lumabas tayo sa ating mga lungga, sa ating mga bahay, sa ating kwarto, kung saan komportable tayo. Lumabas tayo at makipag-ugnay sa iba. Magpakababa tayo, makibagay tayo. Umugtay tayo sa mga taong maaari nating maimpluwensyahan at maging laan tayo na palaging mapag-utusan ng Diyos at abutin ang iba. At maging masunurin tayo sa pagsasakatuparan ng dakilang atas ni Kristo hanggang tayo'y nabubuhay. Tayo inabot ng Diyos para umabot din sa iba. Sabihin natin, ako ay inabot ng Diyos para umabot din sa iba. Pagpalain tayo ng Panginoon.